Ibabahagi ko ngayon ang kaso ni Oh Min Suk na gumawa ng serial murder dahil sa insurance. Kung titingnan mo ang kanyang mga ginawa, ay masasabi mong siya ay talagang kakilakilabot tulad ng isang matinding psychopath. Nang si Lady Om ay inimbestigahan para sa tangkang panununog noong April 2005, ay hindi ito isang hot topic. Ngunit gayunpaman pagkaraan ng ilang taon, ay na-feature ng gusto sa broadcast ang ginawa niya. At ito ay nagbago ng malaki nang ibunyag na siya'y nakagawa ng mga kakilakilabot na bagay sa 8 tao. Ito ay dahil nagpatuloy bilang isang serial murder case na naglalayong mangolekta ng dead money. Si Oh Min Suk ay ipinanganak noong 1976 sa Gangwon-do, Seoul, South Korea. Siya ay pangalawa sa 4 na magkakapatid na merong 2 lalaki at isa pang babae. Siya din ay binansagan bilang isang magulong estudyante simula pa nung siya ay nag-aaral. Noong high school days niya ay nahuli siya na nagnakaw ng pera sa ibang estudyante, kaya napilitang lumipat na ibang paaralan. May pagkakataon ding binigyan niya ng pampatulog ang kaibigan at ninakaw ang credit card nito. Sinabi rin ng mamatay ang kanyang ama noong 1998 ay iniwithdraw niya ang natitirang pera nito sa bank account at ginamit para sa kanyang sarili. Matapos niyang magpakasal noong 1998 ay ninakaw niya ang gamit at pera ng kanyang ina. Ang unang kasal ni Om ay hindi naging maayos dahil ang kanyang asawa na si Mr. Lee na kumikita sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang moving center ay hindi sumasapat upang matugunan ang mga pangangailangan ni Oh Min Suk na walang kabuluhan at maluho. Dahil doon ay madalas na nag-aaway ang mag-asawa at yun ay dahil sa pera. At noong February 17, year 2000, ang 3 taong gulang na anak na babae ni Om ay nahulog sa hagdan ng kanilang bahay at namatay dahil sa head injury. At sa mga panahong ito nagsimula ang mga kakilakilabot na krimen ni Oh Min Suk. Si Lady Om ay may taas na 170 cm, slim ang pangangatawan, maputi ang balat, at may namamukod tanging kagandahan. Sa kanyang mahinhin na tono ng pananalita, ay hindi daw lubos maisip ng mga nakapaligid sa kanya na magagawa niya ang ganong klaseng krimen. Sinasabi ng mga taong nakakita sa kanya na siya ay may angking kagandahan na mamahalin ng sinumang lalaki kahit sa isang beses pa lang siyang nakita. At kahit namatay na ang asawa niya, ay maganda pa rin ang pakikitungo niya sa kanyang mga biyanan, kaya tinawag siyang anghel. Maging ang mga investigador na nag-interrogate sa kanya ay nagpatotoo na halos mahulog sila sa kanyang magandang pananalita at itsura. Tinukoy din ni Detective Oh Gun-oh na siyang namamahala sa kasong ito. Ang babaeng bumibili ng shopping bag sa pamamagitan ng CCTV ay pinagmasdan niya at sinabing di umano ang una niyang impresyon ay maganda ang mukha ni Lady Om at mukha daw ito hindi kriminal. Sinabi pa niya na maraming celebrity ang nakikita nila ng kapwa niya detective noon pero first time niyang makakita ng ganong kagandang babae. At sa kanyang pag-aasawa pati na rin sa background ng kanyang edukasyon ay nakuha niya ang pabor at tiwala ng kanyang mga in-laws sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang trabaho, relasyon sa kanyang pamilya at mga ari-arian. At nagsagwa pa siya ng soul wedding matapos mamatay ang kanyang pangalawang asawa para maiwasan na pagdudahan siya ng mga biyenan. At sa kanyang pagsisinungaling ay sinabi niyang siya ay anak ng isang mayamang pamilya na sinasabing ang kanyang ina ay naglalaan at nagtatago ng 1 bilyong won para sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip na kumilos na parang anghel para itago ang kanyang krimen. Noong taong 2000 ay isinagawa niya ang kanyang unang krimen laban sa kanyang asawa. 2 buwan na ang nakalilipas ay pinakuha niya ang kanyang asawa ng mga gamot na pampakalma mula sa isang psychiatrist dahil dumadanas ito ng depresyon. Pagkatapos ay pinainom niya ang asawa ng mga ito na may halong pampatulog. At nang makaramdam ang kanyang asawa ng pangihilo ay tinulak niya ito paatras na naging dahilan upang ang kanyang asawa ay magkaroon ng brain damage. At matapos noon ay matagumpay niyang nakuha ang 340,000 won bilang kabayaran sa karamdaman ng asawa sa insurance. At sa kalagitnaan ng May 2000 ay binigyan ni Lady Om ang asawang si Mr. Lee ng mga gamot na pampatulog at nang mahimbing nang natutulog ang asawa ay sa kanya ginawa ang kakilakilabot na pagtusok ng mga mata nito gamit ang needle pin na nagresulta ng pagkabulag.
Si Lady Om ay patuloy na tumanggap ng tagumpay sa insurance ng asawa. Matapos noon sa pagkakataong ito, sa buwan ng June taong 2001 ay binigyan niya ulit ang asawa ng sleeping pills at mukhang aksidenteng nabuhusan ng kumukulong mantika ang mukha nito habang natutulog at nakakolekta si Om ng pera para sa burn insurance ng asawa. Gayunpaman, para maiwasan ang pagdududa, ay ipinapakita ni Lady Om ang pag-aalaga sa asawa ng may katapatan. Nang sumunod na taon, sa buwan ng February, ay isinagawa muli ni Om In-suk ang karumal-dumal na krimen. Nang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog dahil sa sleeping pills, ay sinaksak niya ang asawa sa tiyan gamit ang kitchen knife at sinabi niyang nagpakamatay ang asawa para makakolekta ng pera. Walang sinuman ang naghinala kay Om dahil sinabi niyang dumaranas umano ng depresyon ang asawa. At kalaunan ang kanyang unang asawa ay namatay ng may iniindang malubhang karamdaman at dahil na rin sa impeksyon noong 2002. Sinasabing si Oh Min-suk ay nakakolekta ng halos 300 million won sa insurance money sa loob ng 50 beses. Ngunit nang mamatay ang kanyang asawa ay naghanap siya ng ibang lalaki. Isang linggo lamang pagkatapos ng libing ng kanyang asawa ay pumunta siya sa isang nightclub. Doon ay nakilala niya ang taong magiging pangalawang asawa at biktima. Nagsimula silang magsama ni Mr. Lim pagkatapos lamang ng 2 buwan. Nakuha niya ang loob ng pangalawang asawa nang ihayag niya ang kanyang kasinungalingan sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niyang siya ay nagtapos sa Department of Early Childhood Education sa Women's University. Nagsinungaling din siya na sinasabing siya ay isang guro sa kindergarten. Pinakilala niya ang sarili bilang anak ng isang mayamang pamilya. Upang suportahan ang isang kasinungalingan ay bumili siya ng isang sasakyan na nagkakahalaga ng 32 million won galing sa isang lump sum na nakuha niya sa insurance money ng yumaong asawa. Si Oh Min-suk ay nagtagumpay sa sunod-sunod na krimeng ginawa sa unang asawa na kalaunan ay maagang namatay. Noong December 14, 2002 ay nagbigay siya sa kanyang pangalawang asawa ng sleeping pills at natumba ito, na ikinasugat nito sa loob ng 4 na linggo. Pagkatapos nito ay muli siyang gumawa ng masamang gawain sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang mga mata at naging sanhi ng kanyang pagkabulag. At kahit noon pa man para maiwasang pagdudahan siya, ay ipinapakita niyang sincere siya sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng kanilang kasal sa opisina ng distrito. Dahil inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aalaga at kahit nagparehistro ng kasal sa isang may kapansanan, pinaniwalaan siya ng mga biyanan na magulang ng kanyang asawang baldado na siya ay isang anghel. Ngunit noong 2003 ay namatay ang kanyang pangalawang asawa ng mas maaga kaysa sa inaasahan, na siyang naging dahilan ng pag-urong ng kanyang mga plano. At siya'y buntis kay Mr. Lim sa mga panahong yon. At dahil 40 million won lang ang natanggap niya sa coverage ng life insurance ng asawa, ay kailangan niyang humanap ng isa pang biktima. Sa pagkakataong ito ay pinili ni Oh Min-suk ang kanyang ina bilang target sa isang sunod-sunod na pagpatay sa insurance. Noong July 26, 2003 ay binigyan ni Om ang kanyang ina ng katas ng granada na may halong pampatulog. At matapos itong patulugin ay tinusok niya ang mga mata ng kanyang ina. Kung bulag ka sa magkabilang mata ay malaki ang matatanggap mong kabayaran. Marahil ay kailangan pa niya ng karagdagang pera, kaya ang sumunod na ginawa niya ay noong November 2, 2003 ay binigyan niya ng alak na may halong antidepressant ang kanyang kuya na tumira sa kanya. At nilagyan niya ng hydrochloric acid o tinatawag ding muriatic acid ang mga mata nito na habang mahimbing na natutulog, na naging sanhi ng pagkabulag. At nang habang nasa ospital ang kanyang kapatid na lalaki ay sinubukan niyang patayin ito sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng lason sa IV line hose, ngunit nabigo siya dahil nahuli siya ng isang nurse. Nang kinailangan niya ng pera para sa kanyang maluhong pamumuhay, ay palihim niyang ibinenta ang kanyang bahay na hindi alam ng kanyang pamilya, at sa huli ay nagpasya siyang sunugin ang bahay. Noong January 9, 2005, ang nakatatandang kapatid na lalaki na nawalan ng paningin at nakababatang kapatid na lalaki ni Om In-suk ay sinubukan niyang patayin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng juice na may halong antidepressant. Nang mahimbing na natutulog ang mga ito ay sinunog ni ang bahay. Ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kapatid na bulag ay nagising sa kalagitnaan ng gabi at nakaligtas sila.
At pagkatapos na nasunog ang kanyang bahay, si Om na walang matuluyan ay pumunta sa bahay ng dating namamasukan sa kanila bilang isang kasambahay na si Mr. Kang. Hiniling niya kay Mr. Kang na pansamantala siyang makitira sa bahay nito. Sinabi ni Om na naghahanap siya ng bahay sa lalong madaling panahon. Lingid sa kaalaman ni Mr. Kang, ito pala ay isang bangungot. At matapos magtagal ni Om ng mas matagal na panahon sa pananatili sa bahay ni Kang, ay hiniling ni Mr. Kang na umalis na ito, ngunit nakaramdam ng galit si Oh Min-suk dahil dito. Kaya noong umaga ng February 1, 2005 ay sinunog ni Oh Min-suk ang bahay ni Mr. Kang. Ang asawang si Mrs. Kang ay nagdusa ng maraming paso at kinamot sa ospital na kalaunan ay namatay din. At habang si Mr. Kang at ang kanyang mga anak naman na nakaligtas sa sunog ay dumanas ng mga paso. At sa puntong yon ay hindi pa tapos si Lady Om dahil inisprayan ni Oh Min-suk ng petrolyo ang hagdan ng ospital kung saan nakakonfine si Mr. Kang. Ngunit nahuli siya ng mga polis dahil sinusubukan na naman niyang gumawa ng sunog. At para makatakas dito ay nagkunwari siyang biglang nahimatay sa interogasyon. Bukod dito ay sinubukan niyang bawasan ang kanyang sentensya dahil umano sa problema niya sa pag-iisip at kalusugan. Matapos siyang arestuhin ay tinanong si Oh Min-suk ng mga pulis tungkol sa motibo niya sa krimen. Sinabi niyang siya'y adik sa droga. Ginawa daw niya ito para makabili ng droga. Ngunit negatibo ang resulta ng drug test. Ibig sabihin ay walang nakitang droga sa katawan niya. At ito pala ay isa na namang kasinungalingan niya. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil hiniling ni Lady Om na siya'y palayain at wag ikulong alang-alang sa kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki sa pangalawang asawang si Mr. Lim. Sinasabing ang bata ay mayroong sakit na walang lunas kaya pinalaya si Om gamit ang kanyang anak bilang dahilan. Totoo namang may sakit ang anak niya. Totoo din kailangan niyang maospital dahil maaga siyang ipinanganak. Gayunpaman pagkatapos na palayain, si Oh Min-suk ay hindi nasisiyahan sa mga sunod-sunod na pagpatay sa insurance money. At ngayon ay gumawa pa siya ng mapanlinlang na pagnanakaw. Palihim niyang binigyan ang mga kakilala ng mga sleeping pills at saka ninakaw ang mga credit cards nila para magamit sa mga gastusin sa ospital at iba pa. Ngunit ang nakagugulat ay ang kanyang pakikipag-date sa isang lalaki. Malamang ay humahanap na naman siya ng bibiktimahin. Si Oh Min-suk na nagdulot ng 3 pagkamatay at 5 nasugatan sa bingit ng kamatayan ay natuklasang nakatanggap ng kabuoang 600 million won sa mga ginawang krimen sa life insurance at sa wakas ay inarestong muli ng pulisya. Ayon sa desisyon, ginamit ni Oh Min-suk ang karamihan sa perang natanggap niya sa insurance para makipag-hangout kasama ang mga kaibigan, magpaayos ng buhok sa beauty salon, magpa-skincare sa sauna at bumili ng mga damit sa isang luxury store. At sa huli ay nabunyag na hindi droga ang motibo, kundi pera na kailangan niya para sa luho at kasiyahan. Sa kasalukuyan, si Oh Min-suk ay nakatanggap ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong at kasalukuyang nasa Cheongju Women's Prison. Ang serial killer ng blood money na insurance na si Oh Min-suk ay sinasabing tumanggi sa lahat ng mga nais bumisita gamit ang sakit bilang dahilan. Naway magpahinga sa kapayapaan ang mga kaluluwa na pumanaw dahil kay Oh Min-suk.